Casco, tell us about the characters you play, saan siya nanggagaling, at paano kayo nakaka-relate or hindi nakaka-relate sa kanya. Maybe we can start with JM. Hello, I played the role of Julius. Isa po siya messenger sa isang law firm. Kapatid din po ni Kuya Buboy. Pero magkaiba kami ng nanay. Ayun po, na akusahan siya na mali sa eventually dun sa story, na akusahan siya na mali at nakulong. At nakilala niya yung mga tao sa loob ng kulungan at na-inlove siya dun sa ugali at pagkatao ng mga tao doon, kaya pinanindigan niya na paglabas niya, tulungan niya itong mga tao. Paano ka nakaka-relate? Paano ako nakarelate? Siguro may nangyari rin sa past ko na nakulong ako sa isang controlled environment, and hindi rin naging madali yun sa buhay ko. And like Julius, yun din yung nangyari sa akin. Good evening po ulit. Sa pelikulang Seldom Press, I play the role of Attorney Aika, isang baguhang abogado. Katrabaho ko po si Julius sa isang law firm. And magiging, hindi lang malapit na kaibigan, pero isa na rin sa mga talagang instrumento, tutulong kay Julius at sa iba pang mga kasamahan po niya na maging kaibigan po niya sa kulungan, yung tinatawag pong Tropang Tolonges. Parang nakapag-form po sila ng group doon. So, isa si Attorney Aika, the role I play, nagtutulong po sa kanila para makamit ang hustisya. So, siya ang magre-represent po dun sa, aside from Julius, dun po sa Tropang Tolonges. So, we'll see po kung gaano kagaling si Attorney Aika. So, yun, as part of the friendship, magkakaroon din ng parang love interest na angle po between Attorney Aika and Julius. So, tingnan din natin kung saan din po mapupunta yung kanilang kwento. Paano po nakarelate? Paano po nakarelate? Siguro, of course, hindi naman po kailangan maging abogado para makarelate po sa role ng isang abogado. Pero siguro, in terms of yung kung paano po ako nakarelate is, siguro, kung ano po yung right natin, syempre nakakarelate po ako na yun po yung ating ipagsisigawan. Kung ano po yung tama, kung ano po yung legal, kung ano po yung nararapat, doon po ako nakarelate. Yung talagang there's always that need or that yearning to seek justice. Lahat po yan sa atin, meron po yan. Kasi ayaw po natin na naloloko po tayo or napagsasamantalahan. Kung ano po yung karapatan natin, yun yung ating gustong ipaglaban po. So definitely relate po doon sa quest na yun, doon sa talagang anong tawag dyan, yung lakas ng loob para talaga ipagtanggol ko ano po yung tama. So, aside from that, yun yung pinaka-relatable po talaga. I play the role of Lando, the half-brother of JM. And ang business ko lang dito po is buy and sell ng kotse. So, absorbed with myself. So, wala talaga kaming consistent or constant communication, at malaki ang parang I feel guilty about wala akong masyadong time para makapag-bond sa aking kapatid until nangyari sa kanya ngayon, and I try to go out of my way to help my half-brother, si JM. So yun, how do I relate to the role? May mga my father was a lawyer, so I deal with mga cases na ganyan na palagi ko napapakinggan, and every day in and out of the office ng father ko, napapakinggan ko yun. So paano yung
Kasi he was imprisoned wrongly. He was accused. Yung allegation sa kanya mali. But of course yun nga, you have to, you need adequate proof to substantiate the allegations. So yun ang hinahanap, kailangan matulungan ko to. So naniniwala ako sa kanya na siya ay tawag ito, not guilty do sa allegation sa kanya. So I believe, I trust in my brother. So, tinulungan ko siya. Yun lang. Sana naintindihan niyo naman. Okay. Huling tanong ko po para kay Direk. Direk, kailan niyo to ginawa at saka anong nangyayari sa buhay niyo noon or sa lipunan ng time na yon? At inasahan niyo ba or naisip na by the time ipalabas to, napaka-timely na nung mensahe ng movie? Alam mo, kanina pinag-uusapan namin sa kwarto, no? Na nagkataon lang na very timely na ganyan yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na nagsisik tayo ng justice sa iba't ibang bagay. Pero nung ginagawa namin to, it's purely, gumagawa lang kami ng pelikula na may mensahe kaming gustong ibigay sa publiko. And wala namang sitwasyon na pinagbasihan that time. So, nagkataon lang po. Nagkataon lang. Salamat po. Thank you. Bago ko ibigay yung microphone sa iba nating mga kasamahan, is this your first time to work together, the three of you, JM, Carla, and Buboy? So, kamusta ang pakikipagtrabaho sa isa't isa for the first time? On the set, may nakilala pa kayo sa isa't isa? How was it? Bitin nga ako eh. Oo, I'm looking forward na sana makatrabaho pa ulit sila. I mean, I feel so honored makatrabaho. These are incredible actors. Itong mga kasama ko. Magagaling. Sana sabi ko na makatrabaho pa ulit sila in the near future. Ibang pelikula, ibang kwento. Zelda 4 naman. For a change. O yan, Carla, coming from the Cesar Yes, Montano. it's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo ha, but collectively, ang ganda po ng casting eh. Kasi talagang handpick ko na ang vast. May taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. And tama po si Sir Cesar, bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, played by JM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po nung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng gusto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, a privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami, iba-iba po background, mga ganun. So masaya po. Si JM, di ka ba parang na-intimidate kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siyang ka-eksena mo. Sobra po akong kinilig nung nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung una ko siya nakita. Medyo nahirapan din ako ng slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. And working again with Derek GP. And working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional. Yun po. Direk, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, you have Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung cast? Sinabi nga ni Carla, handpick ng buong cast ng Senta Tres. Talagang pinag-isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay. And then, may mga trivia dyan, like kunyari si Victor Neri. Si Victor Neri kasi nung bumalik yan sa akin yung unang pelikula niya nung bumalik siya From the US? 2009. Pagbabalik pelikula. And then nakita ko yung relasyon na Victor Neri and kay Cesar sa Utol. So sabi ko, Utol. kailangan ma-i-cast natin si Victor. So
Ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Perna Bautista, sila Johnny Revilla na lagi kong kasama. Mickey Ferriols na kasama natin din sa Viva. Maraming pelikula rin kami pinagsamahan ni Mickey. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical kami natin nagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin kay Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. We have set of questions from Romel Gonzalez. Ayun. Hi Carla, nice seeing you again. My first question for you is, una mo tong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night, may Best Actress category. What can you say about that base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula? Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po no, nung nalaman kong parati po siya, isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Sinag Maynila. First time po na maging parte nitong ano na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyadong iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best for Zelda 3. Pero sana, mas doon po ako sa mapanood po talaga siya. Than, earn po kami ng awards or ako recognition or anything. So, mas doon po ako sa focus na ma-promote po namin ng gusto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw, Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po yung relating to the question earlier na nagkataon po na sa panahon ngayon na lalabas po itong Zelda 3. Very timely po siya. So all the more, well, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, mga manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda 3. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat everyday po natin pinaglalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron Saint of Patron Saint of Concerned Citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nagbabasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makabuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol, gagamitin ko po yung aking boses talaga tsaka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat po. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JM. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankfully ang mga projects both on TV tsaka sa pelikula din po. Dumadami po ang aking mga alagang aso. So ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, parang masaya po ako, grateful kung nasaan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at peace, yung mga ganong bagay, tsaka po fulfilled.
Ang puso mo, kumusta? Anong Okay kulay naman. ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film. Before we move forward to Buboy, to Jerry, tanungin ko lang si Kuya Buboy. When was your last movie po na show? At saka kung naalala mo, kasi parang ang tagal na po nating hindi napapanood si Oo, the last movie was The Blood Brothers. Oo, medyo ano na rin, that was probably last year, yeah. or 2 years ago. May choice po ba yon or nagiging mapili na po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama na yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man eh, di ba? For me, dapat as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa mo. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta, gusto ko, kita ako dyan, okay, gagawin ko na yan. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan na mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat ganun. For me. And then nung in-offer po sa inyo to, ano po unang yung reaction? Bakit po kayo napapayag tanggapin ang Zelda 3? Aba, all-star cast to. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming I know a lot of people, yung mga nakakulong. I do that. I normally spend my birthday sa Bucor. Doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan eh. So, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, na hindi po dapat nakulong, hindi guilty. At marami na naman sa labas na dapat nakakulong. Yun na. Oo. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na to nakakatuwa po na. I feel so privileged to do this film. So, I thank our director, Direk San Pedro for offering this to me. Maraming salamat. Mag-name names ka daw. Sabi dito, may nagbubulong. Joke. Gusto niyo mag-name names? Pag-iisip ako. Biglang bawi. Teka muna, bago si MJ, si Jerry Olea muna. Jerry. Natanong na tuloy yung ibang mga kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Hindi naman ganun. Siyempre, isa rin naman yan sa mga kumbaga sa MMFF, isa sa mga may Hall of Famer. Tapos sa mga pelikula niya talaga noon pa Ismael Bernal, Marilo Diaz-Sipayan, talagang mga makabuluhang pelikula ng yan. Puro Ami, Jose. Oo. Alam mo, Carla, ito dalawa. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak. Masyado ka mag-ala. Para lang alam ng mga bagay. Hindi. Kanina, nasa trailer naman, yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti ng ngiti kanina si Cesar, nagsasalita si Carla, napapangiti ka sa mga sinasabi niya. Bakit? Kasi there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun eh. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung ginawa siyang patron say, at saka to fight for righteousness is what we need to do. You have to fight for righteousness. Kahit ano pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Pero polarizing din. Polarizing din, meron din mga Yes, polarizing din yun, of course. But
Siyempre, yun yung mga faith yun. Faith yun. Faith yun. But of course, the righteousness, ang righteousness, makukuha mo naman yan eh. Sa ating great God naman galing lahat yan. Doon nagsimula yan. So yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So kahit sa kanila natututo ako. I'm so happy to learn something. Bago yun sa akin eh. Si JM naman, anong reaction mo dun sa, kumbaga yung mga napag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Dami ng, paano ko sabihin, abusado. And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin, may mensahe kaming may bigay at may mapulot din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Follow-up ko na rin lang yung tanong kanina, last question ko, for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto nyong makulong? O sino ba gusto makulong? Mapunta sa selda. No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po tayo. Yung mga animal abusers, yan. Yan po ang aking focus. Naku po, araw-araw po yan. Naku, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animals. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din pong injustice na nangyayari when it comes to animal welfare. So sana lahat po sila makulong. Sana lahat po sila magbayad ng multa. Minsan, pangit man po sabihin or isipin na kung paano po nila inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Mga ganun pong bagay. So marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na lang po sasagot dun. Thank you. Yes, Cesar? Cesar to Cesar. Hey po, kay Direk po. Direk, what the other plans po for the movie? Kasi alam naman po natin limited lang po kapag sa Sinag, Maynila. Pero very thankful na rin na kasama po siya. Pero what's the, para po sa wider audience po natin? Siyempre kasama sa plano na ma-stream din tayo eventually. And then, kung saan man makarating itong pelikulang to, ipapasa Diyos na lang natin. Ang sa akin, one step at a time. Sinag, Maynila muna tayo. And I'm hoping for the best para sa pelikulang Zelda 3. For the three actors po, right now po that what happening in their country, alam naman po natin may pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po as an individual, parang meron na rin po ba kayo realization of what happening in our country na may connection din po sa atin bilang individual citizen? Lalo na po you are working, nagbabayad tayo ng taxes, something like that po. Tapos every time that we're buying the groceries, in the restaurant we're eating, meron pong kinakalta sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po po? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Dahil mas matagal, nauna ako sa kanila dito sa mga artista to sa mundong ito, sa pagsilang, sa aking mga nasagap at natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Basta sabi ko kabaitan, alam mo pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra masama eh. Ang Pilipino, mabait kaya lang sumobra. Inano natin, kinonsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon kayo if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero sino nag-upo sa kanila? Tayo. So do you hear in some provinces,
Minsan pa nga, nagko-compare pa yan. Pag eleksyon, magkano kinita mo? Magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi to minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa, huwag ka magpa. Lalo na mga mahihirap nasa probinsya, pag sinabi mo ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili kong bigas na to at saka di ba? Of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to eh. Dapat ang mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need, at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, oo. But kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposition sa buhay. Yan. Yan po. Yan lang. Yun. Agree po. It's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasing viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba? Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit papano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right and mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nga sabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot, at magkaroon po tayo ng pag-asa na mabawi po natin kung ano po yung nakuha sa atin. Ang hirap po sundan nung sinabi nila. Ang gaganda. Ang gaganda po ng sinabi nila. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is punong-puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Na nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope tayo. And sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, dekada na to, ilang taon na nangyayari sa atin to, ilang beses na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyonan natin itong problema ng bayan natin. We have a question from Julie Bonifacio.
Nabagsak. Hindi, tatanong ko nandiyan na din po tayo sa sa topic na ito. Kasi may rally pong magaganap, malaking rally, kanan ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako kasi wala akong trabaho. And, ayun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption and natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpo-protesta sa atin. So, kung ako po ipupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, no, ng aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand and all that. Hindi man po ako magiging parte or hindi man po nila ako mga kasama. Of course, they have my full support. And like JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, saang lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan ko po sila basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, kundi rin sa ibang bansa malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang magprotesta. Even the president himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Mismo presidente nga natin, sumusuporta is not disagreeing with it. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari at sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally na to. Lamang po. Very important din kasi yun, yung ilabas natin yung boses natin and marinig tayo. For so long, nagbubulig-bulaga, nagbibingi-bingihan ng mga tao. So, as long as yung ano lang, hindi siya political, as long as it's ano lang, yung pag-voice out lang ng nararamdaman, and as long as it's peaceful, we support po. Thank you, Direk. Pero may question pa akong isa, Direk. Tungkol sa movie. Kasi curious ako paano mo naumpisahan tong movie na to, kailan mo sinumpisahan, yung mga behind the stories ng paggawa mo ng self-address. Mga challenges also. Can you share with us? Nag-start kami noong 2023. Kausap ko yung producer namin, si Mr. Alex Rodriguez. And parang he wanted to do something na pelikula na may action, na may kabuluhan. So doon nagsimula yon, and then naggawa kami ng story ni Eric Ramos. And then after binadali na nga namin yun para masimulan na agad yung pelikula. Ngayon, tapos nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-casting na kami and nabuo yung ang tawagan na dyan powerhouse cast daw kami. And sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity ng aking partner nga si Sir Alex Rodriguez na binigyan laya ako na makapili ng mga artista and sinuportahan niya ako sa pagkuha sa mga artistang feeling namin nababagay at kumbaga pasok dun sa tema, sa storya. So, ayun po. Congrats and direct producer na rin pala sa movie. Hindi naman po, live producer lang. Okay. Ay, isa na lang, Direk. Anong feeling mo na ang makakalaban mo sa Sinag Maynila, sina Direk Joel Lamangan, Direk Topeli? Actually, nung nasabihan ako na nakapasok kami dito sa Sinag Maynila, ang una pumasok sa isip ko yung, siyempre parang
I'm honored eh. Una-una, si Direk Guillermo Mendoza, ang ating director dito. Ang ating festival director. And then, makakasama ko sila Direk Joel. Si Direk Joel naman, kahit pa paano, may relasyon kami na nagkasama na kami sa isang pelikula sa Separados nung Sinimalaya ko ng 2014 na actor ko siya doon. So ang sarap lang na feeling na nakasama ko siya sa isang festival and syempre si Direk Joel yan. And then at yung mga iba pang kasama kong director dito sa sa festival. I'm so honored na makasama ko sila. And ako kasi mas more on na ako hindi na naman ako dun sa award, sa competition. It's more on dun sa napasama ka. Sa akin, okay na yun eh. Ever since naman tuwing sumasali ko sa mga film festival noon pang araw, pag nakapasok na ako, masaya na ako. Okay na yun sa akin. Malay mo, direct, diba? Okay, thank you, Bonus direct. na lang yun. Congrats. Thank you, Julie. Sino pa po ang gusto magtanong? Taas lang po ang kamay. Yan. Alwin from Daily Tribune. Dun sa tatlong leads, kayo po nakakapagbida, nagiging kontrabida, hindi rin issue kung malaki o maliit yung role. Ang curious ako, paano niyo po nagagawa yun? And how do you choose your roles or the characters you'd like to do? Ako po, honestly, wala pa naman po ako sa puntong yung mapili or ano. Nasa point pa po ako ng aking career at ng buhay na every opportunity, gagrab po talaga. Ayoko po din kasi nung walang ginagawa. Hindi naman because from a financial perspective na wala pong work, walang pay. Pero parang, lagi po akong gustong magtrabaho. Lagi ko pong gusto magtrabaho. So nandun po ako sa punto na kahit may kasabay pa po yan, okay lang kung kakayanin naman po ng katawan o ng schedule, let's grab the opportunity kasi ayoko pong nawawala yung mga ganong chance po, whether it's for a show or a movie. At this point ako, I just grab and grab and grab. Mahirap po, of course, pag nagsasabay-sabay, sa katawan pa lang po, bumibigay na po ang katawan. Pero thankfully naman po, kahit pa paano, sharp pa rin po yung aking pag-iisip. Naiiba ko naman po yung mga roles. Maganda din po kasi yung hindi pinalalampas, lalo na kung hindi nyo po within your comfort zone, kung bagong role po talaga siya. So it's yung excitement, yung passion na mas na-explore ko po yung aking capability. So grab and grab lang po ng work, parang ganun po sa akin. JM? Hello. Sa akin po, kagaya po na sinabi ni Kuya Buboy, may responsibilidad po yung mga actors na makapag-deliver ng mensahe the best way they can. And sa akin po, mapakontrabida-bida o support, hinahanapan ko po ng empathy yung characters na pinaportray ko para mas lubos kong maintindihan kung bakit nila ginagawa yun. And hopefully, sana maintindihan din ng audience na kung bakit ganun yung mga choices na binibigay ko or decisions ko sa acting ko po. Cesar? I like your question. Said it brought me back to the movie El Presidente. I accepted the supporting role. Ang bida si ER. Ejercito siya si Emilio Aguinaldo. And I played Andres Bonifacio support. Sabi ko, I haven't done it eh. Yung talagang dream ko yung gawin yung Andres Bonifacio eh. And I did. Support ako. Kasi maganda yung bakbakan doon eh. Metro Manila Film Festival. Alam mo, nasa supporting role yung bakbakan talagang matindi. Competition. Kasi sino ba mga kalabang ko doon sa supporting? Isipin mo na lang, nandiyan sila Peng Bilina, Joel Torre, Baron Gasol, etc. Di ba? To name a few. So, magandang bakbakan to, sabi ko. So, okay, game ako dyan. Ayun, lo and behold, our great God's blessing, I was able to get nominated, and I was able to win the trophy as
That's only my second. Can you imagine, second ko ng best supporting yun? My first was 1989, di ka pa pinapanganak, ma'am. Ang bukas ay akin, Loris Guillen, Gretchen Barreto, Gestonia Lapcon. That was my first, second ko lang yun. I love challenges, ma'am, sir. Kasi yun ang aking orientation eh. Nagsimula ako sa Dulaang UP, yung Tablado. So, doon ay I was a Shakespearean actor. And under Tony Mabesa and Chris Bertido, and I love doing that. So, iba-ibang klaseng role. So, and of course, I love yung method acting. That's my method. So, yun. Last question. Sa three actors left, was there ever one role na sobra kayong challenge na parang, ba't ko tinanggap? Was there ever a role that came into sa inyo na, bakit ko ito tinanggap? Ang hirap-hirap gawin. Carla? Ako siguro yung aking first kontrabida role. And nagkataon po kasi na yung role po na yung dual character po siya. May bago lang po yun actually, 2023 yun. It was called Stolen Live Show po. So first time ko po magkontrabida. And doon ko po kasi talaga na-realize, no, na-experience po na napakahirap po talaga. Mas gugustuhin ko pong umiyak na lang po ng balde-balde kaysa yung mang-ape, laging po magalit. It takes a lot more energy para maging kontrabida. Hindi ko po pinagsisihan yon. Sobrang nag-enjoy po ako noon. Dami ko pong natutunan. There's always a first time for everything. I would love to play the role of a kontrabida kahit pa ulit-ulit pa po. Pero yun po siguro yung talagang in a way na challenge po ako at pinaka-nahirapan po ako. Most especially dahil first time po yun. Tapos parehong bida kontra bida po yun eh. So astral projection po kasi yung tema ng aming show na yun. So one moment ikaw yung bida, the other moment switch po kayo ng role. So mahirap po yan, very challenging. Pero again, hindi ko po yung pinagsisiyan. Sobrang na-enjoy ko po yun. Masaya po magkontra bida pero mas mahirap po siya. And grabe po yung energy na kailangan. JM? Sa akin po siguro yung isa sa nahirapan ako yung addict sa'yo. Oh. Recently lang na ginawa ko kasi addict ako to. Hirap na hirap ako kasi pinaalala niya sa akin lahat ng nangyari sa akin. Na nakulong ako sa padded room for ilang days. Isang buwan ako sa basement. So nag-flashback sa akin lahat. Tapos, though may pagka-romcom siya, pero seryoso yung character plot. Yung conflict ng character, yung struggles niya. It's parang life story ko. So parang almost autobiographical. Oh, medyo tinry kong i-method. Medyo nag-relapse ako. So, nagka-problema ako ulit. Pero, emotionally nagka-relapse ako, emotional relapse. So, nag-attend naman ako ulit ng mga counseling and bumalik ako sa rehab ko to reground. And naayos naman po. Pero mahirap na yung naging process ko. Thank you for the honesty. Cesar, role na hirap ka na, bakit mo ito ginawa? Okay, well, the first one, dalawa to eh. I remember yung unang-unang trabaho ko, Entablado. Ang title niya, Esta Remengoles, directed by Leo Martinez. Little Theater, CCP. Stage, ewan ko, 1986. Baguhan ako. Ito yung may actors workshop. Napili lang ako ni Leo to play the role of the waiter. Pero iilan lang kaming cast nito. Can you just imagine kung sino yung etong casting? Bembol Rocco, Lisa Lorena, Janet Delgado, Rudy Mayor, Rosemary Sarita, then ako, pang-anim.
puro matitinding artista. Masterclass. Ito na yung sinasabi mo, ito na yun. Ito na yung lalabas na ako. First, kung paglabas, first performance namin. Maraming performances eh. 11 performances yun sa Little Theater eh. Ito na. Ito na yung kortina. Lalabas na ako. Ito na yung cue ko. Alam mo yung time na yun? Yung sinabi ko, bakit ko ba tinanggap ito? Nagsisisi ako, bakit ko tinanggap to? So, alam mo yung kaba ko, kung siguro may sakit ako sa puso, bulagta na ako rin sa kaba. Pero pagkatapos lumabas ako, yun na, pinawisan na, lumipad na, di ba? Ayos na, ayun, okay. Ganun pala yun. I was very, very new. I was talagang, tapos kasama mo, puro veterano, napakagagaling, puro award winner na artista. So, yun yung pressure. Pangalawa was the movie Made in Malacanang. I want to play Ferdinand Marcos. In-offer sa akin few days na lang magi-start na. I mean, wala na akong time to prepare. Yun, nasabi ko. But I accepted because I want to play it. Kasi hindi ordinaryong tao to. Diba? Ano mo na sabihin natin dyan sa former president natin yan, but I did Huawei nga eh. Sino ba si Huawei? Ano yun eh, public enemy number 1 yun eh. Oh. Diba? Kung sino-sino ginagawa ko. But this one is, diba? Known siya. So I was given like less than 5 days to prepare for it. Grabe. And the worst, alam niyo po ba, the worst thing you can do to an artist is to rush him. Madaliin mo ang artista. True. Kahit ano pa yung painter, singer, madaliin mo siya, i-rush mo siya. That's the worst thing you can do. Maliban doon sa i-underpay mo siya. That's the worst thing you can do. I-rush mo yung artist. That's Cesar. Being Jose Rizal, looking back, how was it? Jose Rizal, I was given 7 months to prepare for it. We did that. 7 months yung preparation ko to study Spanish, to read all these history books. So I gathered all the history books na kahit na hindi tungkol kay Jose Rizal, I bought it and I read them all. Then I studied Spanish at the simultaneously. Mahaba yung preparation ko doon. Okay naman yun sa akin. Yun talaga. But since ang director ko was perfectionist, our national artist, Marilu de Sabaya, sobrang perfectionist yun. So, just to share with you, pinaprint ko lahat ng pictures ni Jose Rizal na available at dinikit ko lahat sa wall ng bahay ko. It's a good thing, wala pa akong asawa noon, I was binata. So kahit anong gawin ko sa bahay ko, pwede. Okay, tapos yung TV ko, naka-Spanish channel palagi pag nandun ako. At kahit na natutulog ako. That's the only way para ma-absorb ko lahat ito. Yun. At saka bawal akong bisitahin na kakausapin mo ko in Tagalog and in English, kailan in Spanish din. Mahirap. Nako, sobrang hirap. But it's all worth it. I mean, to work with Direk Marilu de Sabaya and the rest of the actors. Thank you very much. Thank you, Alwin. We're down to the last 2 questions para later on pwede natin ma-interview yung ating actors. The question is coming from Eric Romeo of Pinoy News Action. Ang question ko lang kay Direk GB. Direk, ito po bang Zelda Dress na title ay is this just a place or meron siyang metaphorical meaning na pinanggagalingan ni Zelda Dress? Actually, nag-play lang kami dun sa number 3, which is parang Trinity, yung parang kabuuan na meaning ng number 3. So, yun yung play ng number 3, kaya Tres. Wala siya specific na sa personal na namin ni Eric Ramos yung number 3. Pero yun, doon kami nag-work around yung kabuuan na meaning ng number 3. And then, hindi siya talagang lugar na specific yung Zelda Dress. Hindi siya kulungan na doon namin binasa yung istorya. So, nag-play around lang kami doon sa number 3. Ayun. Yung portrayal po ng criminal dito,
ano po ba yun yung parang ang kriminal ganito or yung mga parang bang yung akusado, guilty na agad? Paano po ba nyo pinag-aralan yung ganung angle? Pagdating dyan sa kumbaga legal na aspeto, I see to it kasi every time na gumagawa ako ng pelikula na I do research, may mga on the side ako ng mga consultants. So sa set namin meron kaming lawyer na consultant. And then even during scripting, dumadaan sa lawyers yung meron kaming pool ng lawyers na chine-check yung mga lengguwahe, kung tama bang ganito ang nangyayari sa courtroom, ganito bang nangyayari pag may kaso. So lahat yun dinitalya namin during the preparation bago kami nag-shoot. And even during the shoot, minsan nasa set na kami, nag-uusap pa kami ng abogado kung na pwede, kunyari, bigla ako may maisip na parang ganito gusto ko treatment, pwede bang ganito, pwede bang palitan ko ng ganyan. So, nandun nakaalalay sa akin yung consultants namin. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Eric. And for our last question, of course, from Miss Tita Aster Amoyo. Tita Aster. Alam mo, hindi ako sanay sa huli eh. Gusto ko ako yung unang nagtatanong. Una-muna, Direk, I'd like to congratulate kung sino man ang nag-conceptualize ng poster nyo. I love it. Anak ko po. Wow! Ang ganda kasi symbol lang ang ginamit, di ba? Di ba kakaiba siya? Yung aking pangalawang anak, yung aking daughter na si Sofia. Wow! Galing, galing. Congrats. Ang una kong gustong tanungin is si JM. Alam mo, in fairness to you, sobrang husay mo.